Mayong buntag mga igsoon ko, diha kang Kristo. Kini atong special live coverage sa Eucharistic celebration with the ordination to the priesthood of Reverend Efren Antiga Gubak Jr. Live gikan diri sa Immaculate Conception Parish Mintal, Davao City. Kini panguluhan sa atong Arsobispo sa Davao ug CBCP President Most Reverend Romulo G. Valles, DD. Niining atong adlaw sa pagpasalamat atong iampo si Reverend Efren Antiga Gubak Jr. diha siyang pagdawat sa ordination to the priesthood. Kining maong special live coverage hatod kaninyo sa Davao Catholic Herald ug DXGen 89.9 Spirit FM. Ako si Maan, I Herald. Maayong buntag kaninyong tanan. Ang pagkapari usa ka dakong gasa gikan sa Dios. Ang atong panagtigom karong adlaw usa ka pagpadayag sa atong buhing pagtuo. Puno sa pagtuo, malipayon kitang nagkatigom karon isip simbahan aron sa pagsaulog sa ordinasyon sa pagkapari sa atong igsuon nga si Reverendo Efren Antiga Gubak Jr. gikan dinhi sa parokya sa Immaculate Conception Mintal. Usa kini ka malipayon nga hitabo sa simbahan. Tungod kay madungangan na usab ang mga alagad sa parasan sa Ginoo dinhi sa atong lokal nga simbahan sa Davao. Ug mahatagan og dugang katabang ang atong talahurong arsobispo. Duyugan nato ang pagaordinahan sa iyang kalipay ug pagpasalamat sa Dios. Siya atong ubanan sa atong mga pag-ampo aron magpabilin siyang mainiton ug madasigon sa iyang tinguha sa pag-alagad sa Dios ug sa simbahan. Usa, isip usa ka katilingban sa mga disipulo ni Kristo, puno sa pagtuo, atong pasalamatan ug daygon ang Dios niining santos nga misa uban sa atong labing talahurong arsobispo sa Davao, Romulo G. Valles, DD, nga maoy mangulo kanato. Manindog kitang tanan.
Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang kalinaw manaa kaninyo, Maanaa usab kanimo, mga igsuon nining santos nga Eucharistia karong buntaga, malipayon kita nga nagkatigom sa pagsaulog sa dakong piyesta, pagpasidungog kang San Mateo Apostol. Apan uban niya na dakong kalipay usab nato ang pagsaulog sa ordinasyon sa pagkapari ni Reverend Efren Jr. Dakong kalipay sa Tibok Archdiocese sa Davao, labi na sa parokya sa Immaculada Concepcion din sa Mintal. Busa mangandam kita alang ini santos nga pagsaulog, pinagi sa paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisala ko sa Dios nga makagagahom sa tanan. Ug kaninyo mga igsuon, kay nakalapas ako ug dako uyamot sa hunahuna, sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen.
Magampo kita. O Dios, sa imong dili ikag-asoy nga kaluoy, gipili mo nga apostol si San Mateo gikan sa pagkapublikano. Itugot kanamo nga sa among pagsunod kanimo, tinabangan sa iyang panig-ingnan ug pangaliya, magmakanunayon kami sa among pag-alagad kanimo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Manglingkod ang tanan. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Ako nga binilanggo tungod kinag-alagad ako sa Ginoo. Mag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi nga angay gayud sa buluhaton sa mga tinawag sa Dios. Pag mapaubsanon kamo, pag maaghop, o pag mapailubon kanunay. Ipakita ang inyong gugma pinaagi sa pagtinabangay. Paningkamuti aron mutunhay ang panagiusa ninyo nga gihatag sa Espiritu, pinaagi sa panagdaig nga nagbugkos kaninyo. May usa lamang kalawas ug usa ka Espiritu. Ingon nga may usa lamang kapaglaom ug alang niini gitawag kamo sa Dios. May usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo, ug usa ka bunyag. May usa lamang ka Dios ug Amahan sa tanang mga tawo, nga mao ang labaw sa tanan, ug nagbuhat pinaagi sa tanan, ug anaa sa tanan. Ang matag usa kanato gihatagan og gasa sumala sa gibahin-bahin ni Kristo. Ang mga gasa niya mao nga ang uban iyang gihimong mga apostoles, ang uban mga propeta, ang uban mga ebanghelista, ang uban mga pastor ug mga magtutudlo. Gihimo niya kini aron pag-andam sa tibuok katawhan sa Dios, alang sa buluhaton sa Kristohanong pag-alagad, aron motubo ang lawas ni Kristo. Ug unya, magkahiusa kitang tanan sa pagtuo ug sa atong kahibalo, mahitungod sa anak sa Dios. Unya, mahingkod kita, ug moabot ngadto sa hingpit, nga gitas-od ni Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang ilang mensahe mikaylap sa tibuok kalibutan. Ang kalangitan nagpahayag sa himaya sa Diyos, ug ang kapanganuran nagsangyaw sa buhat sa iyang kamot. Ang matag adlaw nag-asoy
sang tingog wala mabati sa tibuok kalibutan na dungog ang ilang tingog ug ngadto sa kinatumian sa kayutan ang ilang mensahe sa kayutaan ang ilang mensahe. Ang ilang mensahe mikaylap sa tibuok kalibutan. Manindog ang tanan. Ang ginumana kaninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Unya mibiya si Jesus ni atong dapita, ug samtang naglakat siya, nakita niya ang usa ka kubrador sa buhis nga ginganlag Mateo, nga naglingkod sulod sa iyang opisina. Miingon si Jesus kaniya, "Sunod kanako." Ug mitindog si Mateo ug misunod kaniya. Samtang nagkaon si Jesus didto sa balay ni Mateo, may daghang kubrador sa buwis ug mga makasasala nga miduol ug misalo kaniya ug sa iyang mga tinun-an. Nakakita niini ang pipila ka mga Pariseo ug miingon sa iyang mga tinun-an, "Nganong nakigsalo man ang inyong magtutudlo sa mga kubrador sa buwis ug sa mga makasasala?" Nakadungog si Jesus kanila ug mitubag, "Ang mga tawo nga walay sakit, wala magkinahanglag doktor, kundili ang masakiton ra. Lakat og susihan ninyo kung unsay kahulugan niining bahina sa kasulatan nga nagingon, wala ako magkinahanlan og mga halad nga mananap, kundili kaluoy. Kay wala ako muanhi aron pagtawag sa mga matarong, kundili sa mga makasasala." Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
Maglingkod ang tanan. Karon atong pagasugdan ang pagsaulog sa ordinasyon sa pagkapari. Pagatawgon ang ordinahan sa iyang ngalan aron ipresentar ngadto sa obispo. Let Reverend Efren Antiga Gubak Jr., who is to be ordained a priest, come forward. Present. Most Reverend Father, Holy Mother Church asks you to ordain Reverend Efren Antiga Gubak Jr., our brother, to the responsibility of the priesthood. Do you know him to be worthy? After inquiry among the Christian people, and upon the recommendation of those responsible, I testify that he has been found worthy. Relying on the help of the Lord God and our Savior Jesus Christ, we choose Reverend Efren Antiga Gubak Jr., our brother, for the order of the priesthood. Altogether, let us say, thanks be to God. Thanks be to God. Ipakita usab nato karon ang atong pag-uyon pinaagi sa pagpakpak sa atong mga kamot. Karon ang obispo muhatag sa iyang pamahayag mahitungod sa orden sa pagkapari ug muhatag sa iyang tambag ngadto sa pagaordinahan. Mga igsoon ko diha ni Kristo, ug labi na kang Efren Jr., dakong kalipay natong tanan nga niya kita karon dinhi, nining maong pagsimba, nining maong assembly, nining maong worship, isip simbahan sa Archdiocese sa Davao, simbahan dinhi sa parokya sa Immaculada Concepcion dinhi sa Mintal, ining malipayon nga adlaw. Walay duha-duha ni ana. Malipayon nga adlaw bisan pa sa mga circumstansya sa COVID-19 sa pandemya. Mao kana ang usa sa mga factors, mga hinungdan nga daghang mga major schedule sa Archdiocese sa Davao na nga usab dunay inyong mga schedule na nga usab mga kasal ang schedule sirong na usab ang lubong ra gyud in town. Pero ang uban sibog tanan tungod sa pandemya. Apan salamat sa miagi nga mga bulan nga gitugot na sa mga otoridad sa atong government nga hinahinay maka-assembleya na kita, makatapok na kita kanang gitawag liturgy with the public in attendance. Busa hinay-hinay na kaingon kita, sige, magsaulog na kita sa mga dagong pagsaulog. Sama nining atong pagsaulog karon dinhi sa parokya sa Immaculada Concepcion sa Mintal. Salamat, giubanan kita sa atong kanhi Arsobispo, Archbishop Nanding Kapalya, Archbishop, salamat. Pareha na kami nga medyo hinay na mulakaw. Salamat sa mga pari, daghan ang mitambong. I think close to 50 na. I think na-count kayo na 40, close to 50. Salamat kayo sa inyong pagtambong, mga madre, and importante mga parishioners dinhi sa Mintal o sa silingan nga mga parokya, mga parishioners diin himo si JR kana ang iyang angga sa iyang exposure sa agig pag-andam lagi alang siyang ordinasyon sa pagkapari. Ug labaw sa tanan ani ang imong mga parents o ang imong mga pamilya, close relatives, daghan kayong salamat. Gipili ni Efren Jr.
ang maong adlaw talagsaon usahay po dili ingon ini apan gipili niya ang September 21 dakong fiesta ni Saint Matthew, San Mateo, apan iniingon ko gayna San Mateo Apostol. Pero sa libro sa simbahan ang tuyo dunay indicator San Mateo Apostol and Evangelista. Saint Matthew Apostle and Evangelist, double title. Nindot kayo, salamat kayo Reverend Efren Jr. sa imong pagpili niini. Ug uban niya na ang dakong liturhiya sa pag-orden sa pagkapari. Dili bag-o kung mamuingon ka mo makapaminaw gibon na muingon ako karon nga adlaw kini sa kalipay, day of joy and gratitude. Kalipay nga inubanan sa dakong pagpasalamat. Yamingon kita ngano man tungod kay nakadawat kita gasa karon. Nakadawat kita gasa karon. In a sense, correct, kung kita nakadawat kita gasa tungod kay si Efren Jr., si JR, mihatag siyang kaugalingon nga gasa alang kanato. Correct. Correct yun kaya na. Nalipay po kita kay uban sa maong paghatag, dili malalis, undeniable, with support and inspiration, gasa siya sa iyang pamilya alang kanato. Wow, that's very true, very true. Nya, we expand, gasa siya sa parokya, sa katilingban, sa mental, sa imong immediate nga JKK, tungod kay sa nagtubo kita, ikaw, naglakaw ang mga adlaw, in one way or another, mingon sila, JR, sige. Ha? Gasa siya hinatag sa atong isig kaingon, pinaagi sa iyang mga teachers, sa elementary, high school, labi na teachers sa seminary, sa college, ug sa theology, kanang last part sa training. Wow! Gasa siya alang sa simbahan, gikan sa usa ka sektor pod nato sa simbahan, alang kanato. But we know very well nga ang mas sharp, mas fuller nga definition mingon kita, nakadawat kita gasa karon, dili gasa to us from other members of the church community. While that is beautiful, so true, apan karon giawhag kita pinagi ning liturhiya karon that this is indeed gasa gikan sa Dios. First and foremost, mao nang kalipay na to, joyful and in gratitude kita tungod kay gasa gikan kini sa Dios. Efren Jr., JR, what to you animo nga September 21 ang imong ordination. Apan dili pa lang dugay, naguol ang Davao. Ug ania pa kita karon sa kagulaanan tungod kay nakuhaan kita usa ka pari. Pagkanindot sa atong tinuotong kaguol, kamatayon ni Father Ricky, but what to you soon, gihaya pa siya, ugma ilubong, pero ambot ngano, gipatilaw kita, gipahinumduman kita. We are beautifully reminded that God, the source of all gifts, labi na gasa sa pagkapari, buhi o tinuod sa atong taliwala. Salamat, Reverend Efren. Unya, unsaman ka na, nakadungog na kita. In times past, wala pa si Jesus, ning saad ang atong Dios, ang atong Ginoo, pinaagi sa propeta niya nga si Jeremias. Nagtanaw ang Dios sa kakulang sa magatiman siyang katawhan. Pastores dabo vobis. I will supply you. Mga pastor, magbalantay. Kung tiwason pa ng titulo, suito ang mga pare niya na, Pastores dabo vobis, mga magbalantay. Mas importante gini ang sunod pod. Very important. Ang pattern, ang ilang hulma, ang ilang forma,
ang ilang kasing-kasing after my own heart. Wow! Pagkanindot nga saad. Kana ang atong pasalamatan karon, apil ka na, ako mingon, dili. Angayan tong ingon nato lateral atong pagpasalamat tungod sa graciousness and willingness, good-heartedness, gikan kang Efren Jr. nato. We're all part of this gift today. But gikan sa Ginoo, how true? From ages past, this good Lord nato, mingon siya, I will give you shepherds after my own heart, pastores, dabo, bobis. Unya, milabay ang daghang mga tuig, kalisdanan sa katawhan sa Dios, gihulga ang ilang pagtuo, miabot ang anak sa Dios, nakakita ang katawhan ni Jesus. Unya, misaad pagyud si Jesus, I will send workers to my vineyard. Saad pud siya. And I will be with you till the end of time. Mura baog, mura corny, mura ay palabi ilang alang isulti na. But priests, that age-old tag, alter Christus. Wow! Ako ana mahadlok ning mo gamit ana kay marhilas ba. Ay na oy kay tinudaan naman na. Alter Christus. I will send workers in my vineyard. I will not abandon you. I will be with you till the end of time. J.R. Efren Jr. itang tanan. Wow. Pagkanindot rong adlaw. Pagkanindot. Overwhelming, bisan pa social distancing ta karon. Overwhelming, mga igsoon nga kaparian, kitang tanan karon kay, I'm sure we are men and women of faith. This is a day, ingnon ta, to renew our pagtuo, our faith. In the church, kita katilingban nga ang Dios kanunay nagapangga o nagabantay ka nato. Day of joy and thanksgiving. But if I may continue, balik-balik ka na ako ni komedya nga, kung mubo ang wali ni Valles, wa pa na naayo. O mas taas-taas na, si Valles na kay muyaw-yaw na. Galisod gani ko karon kay mask. Wana ko ron, isolayan ako kaniad to, dili ko mo to, magmask ko, pero di ko kagwanta kay hinay ang akong, dugay na ulian ang akong hangin musulti, kanang force. Kung naulian naman, maka-mask na ko kung magwali. Ako pang punan, Reverend Efren, ula ka akong tanan, ining gipili ni mo nga piyesta karon, dunay kalabutan sa imong o atong pagsaulog karon. Kini nga akong pamalandong Efren Jr. o JR. Una, kining imong ordinasyon, kining atong ordination nga gisaulog, wa pa ko kakitag ordinasyon nga gidetach sa misa. Always within the Eucharist. Because we all know that at the heart of the work of the shepherd, of the magbalantay, of the priest, at the heart of that, ang source, ang summit, mao ang iyang pagsaulog sa misa, sa Eucharist, alang tasibok simbahan. Mao na usa sa mga nindot nga meaning, I will give you magbalantay, pastors who will feed you, care for you. Ang Eucharist mo'y nindot nga meaning niya na, mo'y hubad ni ana. Busa, nindot nga ang imong ordinasyon karon, sama sa kong ingon, I cannot think of any ordination nga detached, wala sulod sa misa. So, padayon ako, una, karong bag-o, where you had your college formation, ang bag-o na to niya, ang rector, si Father Orly, ang atong bag-ong gi-restore nga chapel, where you knelt 1,000,000 times, 1,000,000 times, daghan na to, gi-restore ang chapel,
Unya, ang finishing touches na humana, ang katong nakaadto dito karon na humana ang simple nga brass artwork gibutang sa katong marble nga altar. Unya pod sa ambo gibutang na pod gitaod ang brass work. Unya pag abot sa brass work, JR, na mga seminarians pila ka buok, a few of them na nagpabilin sa college seminary. Pagbutang na namo, ningon sila, uy, wow, wow, wow. Nya, may sekreto sila hunghong kang Reverend Michael o kuyog po nako mga theologians, ngon sila nga, uy, nganong washing of the feet man na? Expect ka nga, murag ang artwork, Last Supper. Last Supper. Mga kuan pa ni sila, college sila. But ang artwork, by the way, I have to tell you, dili Last Supper, pero you know very well, that is the Last Supper. But washing of the feet. In fact, I think, the first time, if I'm correct, that artwork is copied, kanon coincidence ha? Copied from the design you had, you when you were ordained deacons, correct? Namoy murag Byzantine. JR, that is your design that you chose. Give himo nga decor, nice decor sa altar. What is the message? Not earth-shaking, of course not new. That priesthood in the Eucharist means feeding our people, caring for our people, be there for our people, washing of the feet. In fact, I would cite something that you know already. Peter, the first of the apostles, the first of the followers of Jesus, said, that cannot be. That cannot be. And Jesus said, if you don't like to be washed, therefore, first ones kita nga magpa-wash. If you do not want to be washed, Peter, you cannot be one of the chosen ones to serve. JR, that's the first thought. Nothing new, nothing earth-shaking, simply solid Catholic theology and teaching about our priesthood. Number two, because you chose this feast, beautiful, good, JR, beautiful. Apostle and evangelist. But I focus on the apostle first. We know very well, labi mga pare, JR, that according to our studies, when one was chosen as an apostle, especially it came out very strongly later on when they wanted replacements. Kaya nakulangan naman mga apostoles, that they would be sent, klaro na, apostles are sent, but kung kulang ang gisen, nangita sila, og puli, to become an apostle, the requirement was, he must have seen Jesus. Correct? Sa theology. So, duha na din you become an apostle and qualified to be sent because you have seen Jesus. My dear friends, mga katawhan sa Diyos, gusto kita nga ang pari ang makita na to. Send, or isend, ipadala, patrabahoa. Pero tabangan na to sila nga una sa tanan to see Christ. Every day. Ang mas common, tabangan na to sila to pray. To see Jesus every day so that they will be qualified to be sent. Simple. And that's, I'm very sure, JR and my dear friends, that's also solid at the basic of our teaching in the church.
Ikatulo and last, Efren, ang background nining akong pamalandong. Hopefully, we are about to publish a new Cebuano Evangelary based on the current best Cebuano translation of the Gospels. So in the works na, hopefully mahuman. But wala to you the chief guy in Cebu working on it is a good friend of mine and us in Davao. He was heading also the team that translated the now accepted best Cebuano translation of the Gospels. So I was also, kakita ko in the process of finishing the translation. Now, with the Gospel book, he sent me first a dummy, a draft copy, all done na, with sample cover. Then I saw it, walang kumukomment kay gamay lang. And then recently, gipadalhan ko email niya, tawag pa, soon we are going to publish it. Bigyan na ako siya, malas ka kaning tawag-tawag ka na ako. Please, put on hold and publishing the cover because when I saw your cover, ako kang sultian karon kay otherwise magmahay ko. Your cover, your artwork is very poor. Una sa tanan, and first, importante, ang inyong icons of the evangelists, ang murag piso na to, di maklarog unsa na. Kasayon na ng artwork. So in other words, we went into artworks. And then I read. Medyo taas na nga istorya. And then, first of all the icons are in Christian artwork based on understanding and catechesis. They will have wings. Winged sila, wings. Importante na. If wala ang imuhang representation of the four evangelists, Saint Matthew, one of them, murag poor na kay in tradition, wings. Wings, ana. Because their message, because inspired by the Holy Spirit, is angelic, heavenly. JR, ang symbol ni Matthew, tao, you know that. Mark, lion. John, eagle. Unya, Luke, ox. Bull. Unya, Matthew, tao. Imong gipili kini karon. Hinaot GR, dili ni komedya. Tubuan inta ka pako sa anghel. In holiness. Challenge. We are ingon ta we are chosen with the grace of office. We can. And you will. Ikaduha, punan ako pero pagbasa nako, wings and halo. Wow, halo. Is it difficult for us priests to become uneasy when we think of a halo? If we start making fun of it, I think that's the end of it. Wings and halo. Ay kabala ka, GR. Dili lang ikaw. Ako. Kami ni Archbishop Nanding, mga bari tanan. Fundamentally, we want to grow wings and halos on our head so that we can bring Christ to others. And why on this feast day on your ordination, man? Gi-explain dito because Matthew, also with others, but Matthew, very conspicuous ang iyang genealogy of Jesus. The incarnation of Jesus. Mao na 14 ni Matthew. JR, Efren, may you be that. Respectful of our humanity, our humanness, with our difficulties, with our sorrows, with our limitation, but always with your wings and your halo, you will see like the genealogy, the thread of divine grace, that the destiny of humanity, the destiny of the people that you are serving, dili pang kalibutan, but always for the kingdom
of heaven. In conclusion, kay nalipay gyud ko nga gipili ni GR. Wala ko magkuan, kamoy nagpili September 21, St. Matthew. A beautiful lesson for us all. All. But underlined karon sa ordination ni JR. We know this, all of us, I think. But to be a publican, at that time, publikano si Mateo, kobrador sa buhis, kontra kay sa mga Hudiyo. Lagot kit sila kaayo. Basta kobrador ka sa buhis, wadyo kay ayo. Wa kay ayo. Yet, bright man kang Ginoo, Jesus chose Matthew, the cobrador of the buhis. First reaction, pagkabati, ingo bright ang Ginoo, ang iyang gipili, pildi naman daan, ang logic. But yet, for all of us, pare o dili, the grace of God, the mercy of God, the power and force of His calling, of His presence, of His offer to be seen by us, publican, sinner, or saint alike, is simply the source of our vocation, especially the priesthood. GR, isultian ko ikaw, nalipay ko, na isunod nga ordination si Father Marvin, kamong duha, mura mo, kaon ako, labaw pa mo sa vaccine. Ining adlaw sa depression, hopelessness, kalisod, you are good news to us. Thanks be to God and thanks to you. The candidate will now express his intention to undertake the office of the priesthood. Dear Brother Ephraim Jr., before you enter the order of the priesthood, you must declare before the people your intention to undertake this office. Do you resolve, with the help of the Holy Spirit, to discharge without fail the office of priesthood in the presbyteral rank as a worthy fellow worker with the order of bishops in caring for the Lord's flock? I do. And do you resolve to exercise the ministry of the word worthily and wisely, preaching the gospel and teaching the Catholic faith? I do. Do you resolve to celebrate faithfully and reverently, in accord with the Church's tradition, the mysteries of Christ, especially the sacrifice of the Eucharist and the sacrament of reconciliation, for the glory of God and the sanctification of the Christian people? I do. Do you resolve to implore with us God's mercy upon the people entrusted to your care by observing the command to pray without ceasing? I do. Do you resolve to be united more closely every day to Christ, the high priest, who offered himself for us to the Father as a pure sacrifice, and with him to consecrate yourself to God for the salvation of all? I do with the help of God. Now, the candidate will promise obedience to the bishop and to his successors. Ephraim Jr., do you promise respect and obedience to me and my successors? I do. May God, who has begun the good work in you, bring it to fulfillment. Let us all stand for the litany of the saints.
My dear people of God, let us pray that God, the all-powerful Father, will pour out abundantly the gifts of heaven on this, His servant, whom He has chosen for the office of priest. Let us all kneel. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Holy Mary, Mother of God, Saint Michael, the angels of God, Saint John the Baptist, Saint Joseph, Saint Peter and Saint Paul, Saint Andrew, Saint John, Saint Mary Magdalene, Saint Stephen, Saint Ignatius of Antioch, Saint Lawrence, Saint Perpetua and Saint Felicity, Saint Agnes, Saint Gregory, Saint Augustine, Saint Athanasius, Saint Basil, Saint Martin, Saint Benedict, Saint Francis and Saint Dominic, Saint Francis Xavier, Saint John Vianney, Saint Catherine of Siena, Saint Teresa of Jesus, San Lawrence Ruiz de Manila, Saint Pedro Calungsod, all holy men and women, Lord, be merciful from all evil, from every sin, from everlasting death, by your incarnation, by your death and resurrection, by the outpouring of the Holy Spirit, be merciful to us sinners. Govern and protect your holy church. Keep the Pope and all the ordained in faithful service to your church. Bless this chosen man. Bless and sanctify this chosen man. Bless, sanctify, and consecrate this chosen man. Bring all peoples together in peace and true harmony. Comfort with your mercy the troubled and the afflicted. Strengthen all of us and keep us in your holy service. Jesus, Son of the living God.
graciously hear us. Christ, graciously hear us. Hear us, we beseech you, Lord our God, and pour out on this servant of yours the blessing of the Holy Spirit and the power of priestly grace, that this man, whom in the sight of your mercy we offer to be consecrated, may be surrounded by your rich and unfailing gifts. Through Christ our Lord. Amen. Manindog ang tanan. Ato karong masaksihan ang labing mahinungdanon ug solemne nga bahin sa ordinasyon. Ang obispo mutapion sa iyang mga kamot sa ulo sa giordinahan ug pagasundan kini sa mga kaparian nga ania karon dinhi. Human sa pagtapion sa mga kamot, himuon sa obispo ang pagampo sa ordinasyon. Dinhi niining higayuna si Reverendo Efren Antiga Gubac Jr., mamahimong pari ni Kristo.
Draw near, O Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, author of human dignity. It is you who apportion all graces. Through you, everything progresses. Through you, all things are made to stand firm, to form a priestly people. You appoint ministers of Christ your Son by the power of the Holy Spirit, arranging them in different orders. Already in the early year covenant, offices arose, established through mystical rites, when you set Moses and Aaron over your people to govern and sanctify them. You chose men next in rank and dignity to accompany them and assist them in their task. So too, in the desert, you implanted the spirit of Moses in the hearts of 70 wise men, and with their help, he ruled your people with greater ease. So also upon the sons of Aaron, you poured an abundant share of their father's plenty, that the number of the priests prescribed by the law might be sufficient for the sacrifices of the tabernacle, which were a shadow of the good things to come. But in these last days, Holy Father, you sent your Son into the world, Jesus, who is apostle and high priest of our confession. Through the Holy Spirit, he offered himself to you as a spotless victim, and he made his apostles, consecrated in the truth, sharers of his mission. You provided them also with companions to proclaim and carry out the work of each mission of salvation throughout the whole world. And now we beseech you, Lord, in our weakness, to grant us this helper that we need to exercise the priesthood that comes from the apostles. Grant, we pray, Almighty Father, to this your servant, the dignity of the priesthood. Renew deep within him the spirit of holiness. May he henceforth possess this office, which comes from you, O God, and is next in rank to the office of bishop. And by the example of his manner of life, may he instill right conduct. May he be a worthy co-worker with our order, so that by his preaching and through the grace of the Holy Spirit, the words of the gospel may bear fruit in human hearts and reach even to the ends of the earth. Together with us, may he be a faithful steward of your mysteries, so that your people may be renewed in the waters of rebirth and nourished from your altar, so that sinners may be reconciled and the sick raised up. May he be joined with us, Lord, in imploring your mercy for the people entrusted to his care and for all the world. And so, may the full number of the nations gathered together in Christ be transformed into your own people and made perfect in your kingdom. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Manglingkod ang tanan.
Isulob karon sa bag-ong pari ang sapot sa pagkapari. Ang tagsa-tagsa ka mga sapot nagtimaan sa grasya sa sakramento sa pagkapari. Ang kasulya maoy bisti nga nagtimaan sa iyang responsibilidad sa mahigugmaong pagpangalagad. Ang stola nga ipahiluna sa abaga nagtimaan sa gahom ug dignidad sa pagkapari. Pagadihugan sa obispo ug lana sa krisma ang mga palad sa bag-ong pari. The Lord Jesus Christ, whom the Father anointed with the Holy Spirit and power, guard and preserve you, that you may sanctify the Christian people and offer sacrifice to God. Karon ang atong bag-ong pari mudawat sa pan ug bino nga gamiton sa santos nga Eucharistia. Receive the oblation of the holy people to be offered to God. Understand what you do, imitate what you celebrate, and conform your life to the mystery of the Lord's cross. Ang obispo magpaambit sa timaan sa kalinaw ngadto sa bag-ong pari, isip timaan sa kahiusahan sa ilang pagkapari. Atong ipadayon karon ang santos nga misa.
Manindog ang tanan. Mga igsoon, mag-ampo kita, aron ang ako ug ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios nga amahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, sa pagsaulog namo sa piyesta ni San Mateo, nagahalad kami kanimo sa mga pag-ampo ug gasa. Kaluy-i ang imong simbahan, kansang pagtuo imong gimatuto, pinaagi sa mga walis sa mga apostoles. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay imong gitukod ang imong simbahan ibabaw sa mga apostoles aron mobarog kini nga lig-on hangtod sa kahangturan, ingon og timaan sa imong kasantos dinhi sa kalibutan og magtanyag sa langitnong mga pagtulunan aron pamation sa tanan nga katawhan. Ug busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit sa pag-ingon. Palihog mangluhod. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron sa pagsantos sining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini o panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini sa akong handumanan. Ang misteryo sa pagtuo. Sa imong kamatayon.
aron paghandom sa kamatayon ng pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diya sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Romulo, George o Fernando among mga obispo, ug sa tanang mga pari ug diakono. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na si Monsignor Nards ug si Padre Ricky. Malaomon nga mabanaw sila ug sa tanang nangamatay diya sa ilang kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan, himuwa kaming angayan nga makaambit sa kinabing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa tanang mga apostoles ug sa tanang mga santos nga tuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amoy ikaw nadaygon ug amoy ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag anha kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Manindog ang tanan. Karon magampo kita sa Amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami sa sala kanunay ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik na Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo.
Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Palihog mangluhod. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
Manindog ang tanan. Kalipay, gidawat ni San Mateo ang manunubos nga nakigsalo kaniya dito sa iyang balay. Itugot nga malig-on kami kanunay niadtong pagkaon ni Kristo nga mianhi aron pagtawag alang sa kaluwasan, dili sa mga matarong kundili sa mga makasasala. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod ang tanan. Karon atong paminawon ang mga pulong pasalamat sa atong bag-ong pari, si Reverendo Padre Efren Antiga Gubac Jr. Mayong buntag sa tanan. Grabe gid ang hilak. Kay tungod kay wala ko katuo na maabot ni sa akong kinabuhi. No, mahimo gid ay kong pari. Akong gipili na pista kay kang San Mateo, akong gisabay ang ordination. It's because no klaro kayo sa akong tema na gipili kanang Bible verse dira ni Mateo, I did not come to call the righteous but sinners. No, igo kay sa akong kinabuhi. No, aminado kay ko na di ko ngayan, di ko takos, huyang ako sa akong kinabuhi. Apan gitawag yapon ko sa Ginoo. Muna, mapasalamaton kay ko sa atong Ginoo. Karon ang pulong pasalamat. Una, sa atong Ginoong Dios nga nagtawag kanako sa kumbokasyon sa pagkapari. Bisan sa akong kahuyang ug pagka makasasala, iyaong gitawag. Ikadua, sa mahal na obispo,
Archbishop Romulo Valles, isip amahan sa Diocese of Davao, no, imo akong gidawat, isip mamumuo sa atong Archdiocese. Salamat kay sa pag-ordina, Bishop. Ug usab sa atong Bishop Emeritus Fernando Capalla, Bishop, salamat sa pagtambong. Si Bishop Rimando, ni text sa kuha, di daw siya makaari tungod siyang health reason. The next, sa atong mga kaparian sa Davao, no, daghan kayong salamat sa pagdawat sa kuha. No, kabaluta na COVID, ingon nila, COVID priest mi, kaminduang Marvin, na usab sa mga pari nga wala na dinhi sa atong kalibutan, labi na kang Monsignor Nards Vicente. No, grabe akong hilak kanya pag sulti na ko siya pangalan. Tungod, no, daw kay siya kabahin sa akong kinabuhi. Kaya dito mo ko siya musumbong. Gawas nung ikagaw, kamon Senior Paul, kung ako'y problema. Magpalaban din ko sila. Usab, no, kay Padre Ricky po, namatay lang, pinakalit. Nuwa mi nagdahom. No, kasabay to na mugdulag basketball. Nasakitan po kayo mi. Usab, pasalamat po ko kay Padre Lando Mandrisa, no, sa pagkanta sa atong litania. Pad, salamat kayo. Asa tos Padre Lando. Dito ra. Rodri. The next, sa atong Paris Priest, Padre Johnny Otida. Salamat kayo, Dre. Inubanan siya mga kauban. Padre Lip ug si Padre Minyeng. No, salamat kaayo sa inyong pagtabang, suporta ug pagpangandam sa akong ordinasyon. Dre, salamat kayo. Then sa mga kaparian nga mga religious, no, sa other dioceses, no, salamat sa pagtambong. Di na ako panganlan kay bisig na malimtan, mangluod. Next, ako nga classmate nga pare sa Archdiocese ay sa Diocese of Digos, Paliyog Tindog, Father Joe Portesa o Father Durilag. Para sila, palakpakan nato. Then sa Diocese of Mate, Father Rapi Armasa o Father Bangkot, Paliyog Tindog. Layo kay sila gikanan, nyari gyud diri. Bisig na hulga sa COVID, nyari gyud. Next is sa mga kamadrihan po nato nga mitanbong karon, labi na sa PM Sisters. No, produkto manggugo sa PM, diri ko nag-eskwela, elementary, high schools diri sa PM. La sister, kabalo kayo sila, unsa ko sa una. Sister, salamat kay sa pagtambong. Next is Mac Sisters ug sa AGC. No, mga silingan ako dito sa Tugbok. Salamat sa pagtambong. Next is sa mga parish exposures nako. Dito sa Agdao, San Pedro Cathedral, Kalinan, GSIS, Mandog, Piñaplata, Bangkal, Bunawan ug Panakan. Dagan kayong salamat. Next, no, sa kong pamilya, no, sa kong mama ug papa, no, salamat kayo sa pagpadako sa kuha ug pag-ampo, pag-amuma ug pagpangga sa kuha. Gini sila, wag sila katuo ba? Yung mapari ko. Sila magdahom. Sunod ako mga igsuon. Gretchen, Janjan, Uganan. Salamat. Next, isa ko mga paryente, no, Santiga ug Gubac clan. Salamat sa pagtambong ug sa agaw kamon Senior Paul Quizon. Salamat kay Dre sa imong suporta. Then sa mga classmates and friends gikan sa elementary, high school, college, theology, salamat kay Senyua ug sa mga teachers sa una sa elementary. No, aniya sila din ni mo'y nagtudlo sa pagbasa. Sunod sa mga amigo ug amiga karon nga mitambong, dagang salamat sa inyong pagtambong. Ug sa mga classmate, no, kado sa theology, na sila diri suporta ay sa college, na sila diri suporta kayo. Then sa parokya dinhi sa Immaculate Conception, no, headed by Father Johnny, no, parish staffs, workers, GKKs, ug ako ang GKK sa Santo Rosario Tugbok. Dagang salamat ug sa choir nato, sa Samis, si May ug sa reader si Angel. Dagang kayong salamat sa inyo ug sa tong basement, no, gipahiram ta ni Father Bolter. Gwapo kayo ug sa tong mga servers, mga predicons, salamat kayo. Kunya katapusan
ugma kung makatambong mo akong misa pasalamat alas 6 sa buntag sayo-sayo. Karon una matapos ni ikuan ako ang hanay sa tuwang selebrasyon. No paybalo no I want to inform everyone nga wala usay pagahimuon nga halok sa kamot kasi basig magtakdanay ta ba tungod nining COVID-19. No instead no picture taking na lang. Una sa tong obispo kaparian, next sa akong pamilya, religious nuns, paris exposures nako na signan friends ug mga kaila. Then sa tong paniudto sayod kita nga COVID no paklans lang ta. Sorry kayo. Labi man ta maghanda og grande kayo kay ordination man. Apan akong ginahuna no concern ko sa health sa matag usa. Disud kayo kung naay matakdan sa tuwa. So nadadto ang pack-lunch. Kung kisay gusto mo mukaon, mukuha, kuha lang mo dadto. Kung mao lang to, daghang salamat. Karon ang atong obispo muhatag sa iyang katapusang pahinumdom sa bag-ong pari. Hinigugma kong anak, ang pingi pag-ayo ang katungdanan nga imong nadawat ug ang mga palasonon nga nagauban ni ini. Paninguhaa ang pagpuyo nga balaan ug ang pagpapahimuot sa Dios aron imong madawat ang iyang grasya sa kanunay. Hinaut unta nga sa iyang kaluoy iya kining ihatag kanimo. Karon kay naurinahan na ikaw sa pagkapari, gihangyo ko ikaw nga human sa imong unang misa, maghalad ka og tulo ka misa, una alang sa Espiritu Santo, ikaduha alang sa Birhen Maria, patrona sa imong parokya, ug ang ikatulo alang sa mga nangamatay. Padre Efren Jr., gihangyo ko sa ikaw nga mga muyo sa Dios alang kanako. Manindog ang tanan alang sa katapusang panalangin. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Iduko ang inyong mga ulo alang sa panalangin sa Ginoo. Ang Ginoo nga nagtukod sa simbahan ug nagiya niini hangtod karon manalipod unta kanimo pinaagi sa iyang panabang aron makatuman ikaw sa imong katungdanan isip pari. Amen. Ang Ginoo maghimo unta kanimo nga alagad ug saksi sa iyang gugma ug kamatuoran ug matinud-anon nga ministro sa pakig-uli. Amen. Ang Ginoo maghimo unta kanimo nga matinud-anon nga pari nga mag-amuma sa katawhan sa Dios pinaagi sa buhing pan ug pulong sa kinabuhi aron motubo sila ug mahimsog nga usa ka lawas ni Kristo. Amen. Ug ang panalangin sa Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo mukunsad unta diha kaninyo ug magpabilin kaninyo hangtod sa kahangturan. Amen. Karon ang atong bag-ong pari muhatag sa iyang panalangin. Una, ngadto sa arsobispo, ikaduha ngadto sa mga pari, ikatulo ngadto sa iyang pamilya ug sa katapusan sa tanang katawhan. Ang panalangin sa mga kahom na Dios Amahan, Anak ug Espiritu Santo mukunsad unta diha kanimo ug magpabilin uban kanimo hangtod sa kahangturan. Amen. Ang panalangin sa mga gahom na Dios Amahan, Anak ug Espiritu Santo mukunsad diha kanimo ug mapabilin uban kanimo hangtod sa kahangturan. Amen.
Ang panalangin sa mga gahom na Diyos Amahan, Anak ug Espiritu Santo, mukunsad unta diya kaninyo ug mapabilin uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Amen. Ang panalangin sa mga gahom na Diyos Amahan, Anak ug Espiritu Santo, mukunsa diya kaninyo ug mapabilin uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Amen. Ang panalangin sa mga gahom na Diyos Amahan, Anak ug Espiritu Santo, mukunsa dunta diya kaninyo ug mapabilin uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Amen. Mangluhod ang kadaghanan alang sa panalangin sa atong bag-ong pari. Ang panalangin sa mga gahom na Diyos Amahan, Anak ug Espiritu Santo, mukunsa dunta diya kaninyo ug mapabilin uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Amen. Manindog ang tanan. Tapos na ang santos nga misa, lakaw kamo sa gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Musunod karon ang pagkuha og litrato, una ang obispo kauban ang bag-ong pari, pagasundan kini sa mga kaparian sa matag bikaryato. Ang mga kaparian nga wala mahilakip sa bikaryato, mamahimong muapil sa mga bikaryato nga dunay pipila lamang ka mga pari. Palihog atong batunan ang physical distancing. Daghang salamat.